gawa ng illegal fishing. Huli sa aktong gumagamit ng compressor at cyanide ang 6 na pawang mga taga Real Quezon. Aminado naman ng mga mangingisda na mali ang kanilang ginawa. Kasalukuyan silang nasa kustudiya ng Polillo Police. Mahigit 500 kilo ng iba't ibang uri ng isda ang nakumpiska sa kanila. Mahigpit pong pinagbabawal ang paggamit ng pampasabog sa pangingisda batay sa Republic Act 8550 o the Philippine Fisheries Code of 1998. Kasi din pagkatapos yan, di mas mahirap na makahuli ng isda. Di ba? Sinisira mo kasi environment nila eh. Wala na silang habitat na hindi nalalaki din. Parang dali ang ano lang yan. At samantala sa Camarines Norte naman agaw buhay ang isang minero matapos masabugan ng dinamita sa isang minahan doon. Ayon sa mga otoridad, naganap ang pagsabog sa bayan ng Paracale pasado alas 2 ng hapon kahapon. Kasalukuyang ginagamot sa Camarines Norte Provincial Hospital ang biktima na kinilalang si Dondon Namuro. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente. Matagal na pinagbabawal ang iligal na pagmimina sa Paracale dahil sa sunod-sunod na aksidenteng dulot ng paggamit ng dinamita. Balita naman sa ibang bansa, isang Pilipina po namatay sa Hong Kong matapos masagasaan ng truck. Kasama rin niya nasawi ang 6 na taong gulang na batang babae na kanyang inaalagaan. Base sa investigasyon, tumatawid sa kalsada ang mga biktima na masagasaan. Death on the spot ang mga ito dahil sa tinamong sugat sa ulo. Nasa kustodiya na ng mga otoridad sa Hong Kong ang driver ng truck at kasalukuyan namang makikipag-ugnayan ng konsulado ng Pilipinas sa mga kaanak ng 36 na taong gulang na OFW na tubong Pangasinan. Kasi ibang daloy ng trapiko dyan eh. Baliktad sa Hong Kong. Baka nalito. Ako nalilito minsan. Di ba yung papuntang Panote, nasa kabilang side yun. Sa kanila, papunta rito sa malapit sa kalsada. Baliktad. Kaya sana nasasabihan din yung ating mga kababayan. Sanayan din kasi, no? At ang kawawa niya, yung alaga niya. Alaga, diba? Yung mga magulang din yung inaalagaan niya. Samantala, nagtipon po ang libo-libong North Koreans para sa ika-100 anibersaryo ng kapanganakan ni Kim Il-sung, ang tinagurian nilang eternal president at founder ng kanilang bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagbigay ng kanyang public speech ang bagong North Korean leader at apo ni Kim Il-sung na si Kim Jong-un. Pininindigan niyang malakas na bansa ang North Korea, ngunit hindi naman pinag-usapan sa pagdiriwang ang pumalyang rocket launch noong Biyernes. Isang military parade din ang ginanap nilang bahagi ng pagdiriwang kung saan ibinida nila ang kanilang mga sundalo at armas. Sa pagtatapos ng selebrasyon, isang magabong fireworks display ang kanilang ipinakita sa publiko. Sarap din ang buhay niya dyan eh, no? Pag pumalakpak siya, palakpak lahat. Pag nagpatawa siya, tawanan lahat. Takot mo lang, di ba? Baka mawala ka eh. At wala talagang hihirit kung bakit pumalya yung kanilang rocket ship. Subukan nyo lang na may magsalita. Para wala nangyari. Pero may pinakita silang bagong mga missile yata. Oo. Yun nga yung sinasabi, yun na yung second missile na maaaring i-launch nila, pinakita dyan sa parade. Pero nung fireworks sila, hindi confirmation, pero nung una sinabi naman talaga yung weather satellite, diba? Yung pangalawa, mukhang missile yata talaga. Missile na talaga, no? Nagpaparamdam. At sa Amerika naman, ilang tornado ang tumama sa estado ng Oklahoma. At sa videong ito, kitang-kita ang pananalasa ng mga buhawi. Laki. Horror. Bukod sa Oklahoma, sinalanta rin ng buhawi ang estado ng Kansas, Nebraska at Iowa. Hindi bababa sa 5 ang naitalang nasawi sa insidente. Labis din ang pinsalang idinulot ng buhawi sa mga lugar na tinamaan ito. Wala kang takas talaga pag dinaanan. Meron yan sila yung sa ilalim na parang cellar. Oo nga, parang yun that's the taguan only nila. way kasi parang kahit gano'ng katibay yung bahay mo pag nadaanan ka, lanlabo. Uhugutin. Parang parte na yun ng Talaga buhay mo. wala. Kailangan magpagawa ka na rin ng gano'n ang takbuhan mo eh. Pag dyan ka nakatira talaga. Wow. Yikes. Sa China, isang tulay naman po ang dinemolish ng mga otoridad bilang bahagi ng pagsasaayos sa mga kalsada sa syudad ng Nanjing. 620 kilo ng pampasabog ang ginamit sa operasyon na nagpabagsak sa mahigit 1 kilometrong tulay doon. At sa lakas nga po ng pagsabog, nag-collapse ang tulay sa loob lamang ng mahigit 6 na segundo. Ito na ang ikalawang demolisyong isinagawa ng mga otoridad sa naturang lungsod.
Bilis nga naman. Meron pa tayong ganyan level Oo ng nga eh. demolition, wala, Ang no? iba, di ba yung building? Tsaka Kasi naman aral na aral, yung bagsak na pundasyon lang gano'n, nilalagyan ng hindi dinamita mandadami dyan. din ba? Oo. Yung pundasyon. Pero hindi siya magkakamaling tatagilid Sa pa kanan iba. o tatagilid. Oo. Talagang pababa lang siyang gano'n, no? Galing. At samantala mamasyal muli tayo sa China kung saan nagdiwang ng kanyang kaarawan ng isang panda. Siya ay si Ying Mei na nag-celebrate ang kanyang 10th birthday. Bilang special treatment, pinaliguan ng zookeepers ang panda at ipinakita sa publiko. Ang mga batang namasyal sa zoo, kinantahan pa siya ng happy birthday. Isang customized cake din ang hinandog para kay Ying Mei. Nakakatakot. Naku, anak niya. Ito ng mga balitang pinag-uusapan sa net ang ating web hit. Unang web hit mula sa shine.yahoo.com. Pinakamahal na hotdog sa buong mundo nagkakalaga ng $69 o mahigit 2,900 pesos each. Yan ang sikat na hotdog ng Serendipity 3 sa Manhattan, New York City na may 12-inch long pure beef frankfurter at sinamahan pa ng mga masasarap na ingredients tulad ng truffle butter, caramelized onions, mustard at black truffles. Ang mga talagang truffles. Isang araw din ang kinakailangan para maka-order ng mamahaling hotdog na ito. Exad siya. But then again, you have to look at the restaurant where it is. Instead of, at the restaurant where you can buy it, Serendipity 3, talagang mahal naman doon. Ang laki ng patong niyan. So, enjoy the hotdog for $69. Why not? Ang ating next web hit naman ay mula sa education.yahoo.net. Ilang trabahong nagbibigay ng mababang stress o level ng stress ibinida. Ayon kay Lauren Shatkin, isang career information expert, ang pagkakaroon ng mataas na stress mula sa trabaho ay maaring magdulot ng sakit tulad ng heart disease at ulcer. Pero may ilang trabaho naman na may low stress factors dahil sa masaya o kalmadong working environment. Ilang sa mga low stress jobs, excuse me po, ay mga computer system analyst, fitness trainer, at massage therapist, pati bookkeeper at museum curator o curator. O kaya, kasi pag massage therapist ka, di ba, nagpaparelax ka ng mga tao. So in return, nare-relax ka habang pinaparelax sila. I love that. Halika, magpamasahe tayong lahat. Okay. Ito naman po mga kapuso, ang ating last web hit for this morning. Mga nakakaaliw na video sa mga pusa, pinakita sa youtube.com. Mukhang hindi alam ng ibong ito at ibig sabihin ng kasabihang magloko ka na sa lasing, wag lang ang bagong gising. Pilit niya lang naman kasing kinukulit ang isang natutulog na pusa at tinutukan ng ibon ng ilong at paws ng pusa. Mabuti na lamang at si Muning walang pakialam at hinahayaan na lang niya ang ibon na mangulit habang siya'y nahihimbing. Mahigit 2 milyong views na ang videong ito sa YouTube. Ang cute! Buti pasensyoso yung pusang yan kasi kung tao yan, wala na natin yung nangyari sa ibon, baka naluto na siya. O, diba? Sumisikat din sa YouTube ang video ito na tutang tila na mimilit ng pusang makipaglaro sa kanya. Ayan. Pakita natin. Teka, ayan. At sinusubukan niyang sampahan si Muning at kinakagat-kagat pa ang tenga. Dead man naman si Muning na nag-walk out lang sa makulit na tuta. Sabi niya, tama na sabi. At I'm walking out. Nag-walk out lang daw po yung pusa. O cute, diba? Pagdating naman sa deadmahan, ito, change video tayo ha. Pagdating naman sa deadmahan, pusa pa rin. Mukhang wala lang tatalo sa pusang ito. Ito na. Kahit anong gawing pangungulit kasi sa kanya ng isang bata, there you go. Hindi niya rin ito pinapansin. Napakalmado naman ng mga pusang ito. Ang cute! Hinahayaan niya nga lang ang naupuan at higaan siya ng makulit na baby ito. Mahigit 2 milyong beses nang pinapanood ang video ito sa YouTube. Talaga namang, ang cute. Ayan, sasakyan niya. Action all over. Crawl over ulit. Para siyang truck na dumadaan sa taas sa pusa. Ang cute ng bata. Buti wala siyang takot sa pusa at tinangangalbot. Kalmado lang siya. And the thing, naku, sinasampahan. Ay, masakit yan. Buti hindi takot yung parents na iwan yung bata nakikipalaro sa pusa, di ba? Very, very calm, very trusting.
But you have to admit, ang laki ng pusa ngayon, ha? So, okay lang. Kung maliit siya, may problema na tayo. At yan muna ang ating web hirit for today. Mga kapuso, abangan niyo uli ang ating hatid na fresh web hirit bukas. Hanggang ngayon, naisip ko pa rin yung pusa. Hindi ko siya